Nyo pang ilang pitas nyo na yan? Di na alam ano. Di na matandaan sa sobrang. Siguro mga nasa ano na yan, pan 12 13. Mga 5 pitas pa siguro yan. Mga ano yung sitaw eh, hanggang nakaka 20 pitas yan eh. Parang okra din yan eh. Isang buwan yun yan. 2 buwan. Eh isang buwan, 15 lang yan, 15 pitas lang yan. 2 buwan. Kasi pagitan lang na isang araw yan eh. Sa inyo naman po, 30 yan. Alin? 30 pitas. Sitaw. O kaya nga, depende sa delay na yung pataba nyo kasi. Kaya nga po. Ngayon po yung pangalawang harvest ni Saldi. Sige, kaya ako nang bahala dito. Tropang kabugok! Asan kayo? Good morning, good morning! Good morning, good morning. Saan kayo papunta? Saan kayo nag-umpisa? Doon na ako. Sa gitna. Doon na ako. Pangalawang alaw po ni Pares Salde. Alawin na po yung Green Alpha. Hindi na, sa gitna lang. Baka gumagawin sa Green Alpha niya. Wala pa yan. Hindi, pinapalaw na rin. Ay, mamaya na. Kunti na. Narahin na namin eh. Hindi pa kami papayap sa... Yo. Alawin na daw yan eh. Kakalawin natin yan. Marami ng malalaki. Marami ng madadagol. Pangalawang alaw po ni Pares Salde sa kanya. Natangan niyo ba ini? Hindi kayo nagbubunto sa gitna. Magbubuntun din siya. Saan ka magbuntun, sir? Dinis sa akin. Oo. Ang purgi. Layuan mo sa isa, yung isa. Ha? Eh, nasa poste. Dini. Poste? Ayun ito. Malaki. Dalawa. Ito? Oo, yan. Parang mali. Kung ere pinitas mo, Ayun eh. ay tusok. Kanyang ulad. Ayan po. Kumpul-kumpul po yung ampalay ni Pares Salde. Yan. Magaganda po yan. Ito natusok. Marami na rin buha pataas. Guys, oh, malalaki po yan. Walang alaw. Ay, pangalawang alaw. Kadami oh. Kumpul-kumpul. Magulang na iba siya. Ha? Pahinugin niya iba. Magulang na. Magulang niya. Pwede na ilagat siya. Pwede nang ilagat eh. Mamaya maglalagat tayo. Abay, ganda. Ay, di pa tayo naglagat din sa una ni Pares Salde na eh. Bukas maglalagat tayo. Unang pitas dapat, naglagat tayo eh. Basal na. Basal. Ang lalaki oh. Ang ganda. Kinis. Kulay. Kulay makopa. Kinis oh. Namimitas, burog-burog. Pre, sarap ng pinipitas, ang laki. Bah, alanganin pa yan pare. Ay. Ang iniwanan ko. Sagad mo, mataas! Sasagad ko na. Ala na pare, naninibago eh.
Naninibago sa bago. Na ano ha? Naninibago pa ka rin. Maganda kasi, maganda. Achilles! Pakinta! Kainis sa kintaw. Alalaki ng bunga din sa kanya, ganado eh. Di pa kami gumagawa yung doon sa may green awa. Ito pare, pwede na rin. Oo, Di tula. ba pare? Kaya pinakita ko sa'yo. Ito, nadulok! Sabi ko, may Oh. talak eh. Sige. Wait lang. Ayan na. Nakita ko pare. Ayan, guys, ang lalaki po, yan. Parang upo. Ganado. Nakasalat ng maganda eh, basal eh. Ganado. Nakakagab dito. Ba hindi, napuyat nga ka, magdamag kami din na to. Ayaw nga pala, dito nga. Malamok. Puyat yung lamok eh. Napuyat sa amin yung lamok eh. Type O siguro pare dugo mo. Hindi rin pinapansin yung ano, ipa. Munti ko nang naubos yung diesel ah. Kakapahusok. O yung dalawa kasarap. Yung dalawa masarap matulog pare. Na? Kahit malabok. Hindi, pagka naghihilig kasi pare yung pambugaw nila. Ay ako, umuwi ako eh. Wala nga nito na. Pre. Ayan, pwede na yan oh, yung isa na yan. Pre. Ayan. Pinipitas mo yung sakin. Hindi. Pare. Malit din. Nag-aagaw ka eh. Hindi, nilalagay ko lang din na yan. Ay. Kanya-kanya yan. Oo. Nag-aagaw pare. Nakakain ka niya. Oh. Padulukin mo muna yung bunganga namin. Init pa, alas 4 pa lang. Naghihintay na kami ng darating. Kung sino maagang darating, ang kauna dumating si boss. Si Kuya Jimmy yung unang dumating. Ah, Second harvest. Ito sa susunod malalaki yun. Maraming bunga. Kaya lang, pang-apat sigurong pitas, pang-5. Pang-6 na pitas to kaya na tong tonelada. Sana po. Dahil marami po siyang ganito oh. Marami po siyang ganyan yung mga bunga niya. Ito. Ayan, marami. Ito. Kaya mga pang-6 na pitas baka sakali. Basta huwag lang tayo babayuhin uli ng sunod-sunod na bagyo. Baling paring bagyo ng blessing na eh. At na po yung bunga ng green alpha. Ganda rin yan oh. Oh. Dalawang piece nga ito tignan mo. Konti lang naman. Meron siyang itsurang pagka ano yan. Pagka galaxy. Makislap na eh. Makislap na maano yung verde niya. Ang balita nyo, susulong. Tara, main muna tayo. Tapos na yata eh. Akutin na lang. Tara. Sarap-sarap yung kinanamo na yan. Oh. Hop, konti lang. Para tayo, almusal. Tsara. Ako na yun. Yan, dagdag mo yung kailangan. Plato. Hindi nakapaglain mo ba ito eh. Maraming salamat. Ayun po.
Pare, baka kulang pa ng kanya. Pati. Dari ata yung binagyan ni pare ngayon kanina. Ayaw niya Hindi, na tinagdagan. maalat daw. Kasi Kasi na lang. Alat yung pansit. Pula to. Kasi dami na lang. Yari kaya ni Iron Man yung spray niya. Yari. Nangyari yun. Nandiyan yung bomba. Yari niya. Doon ba pa? Kala ko pare kanina, ano, tekyam. Pala. Kaya ko nga pala rin sa ano eh. Ito. Kamatis. Okay na? Apo. Makilabot lang siya. Oo. Ay, mas marami ng konti doon sa unang pitas. Kung sakali 800. Oo. Ay, 80. 7-8. Yan, malaki na yung bunga niya. Oh. Malaki na sila. Ba, nakasyam yata. Sasampu po. 10. Talaga naman. Yung pang 10 po. Sakto, no? Tapos sila yung segunda. Isa, oh, 110. 110. Uwi ka. Dalhin mo na ito mamaya. Dalhin mo ni pare. Nung una sabi ko, pag hindi nag-recover to, papalitan namin. Eh, gumaganda yung talbos. Kaya hindi namin susukuhan yan. Hanggat maganda yung talbos, sige lang. Yung mga nakaraang video natin, may nag-comment sa lugar daw nila sa Maynila, maabot ng 1.7 ang isang bundle hanggang 1.8. Totoo po yun. Sa ano, sa presyong palengke, halos 2,000 isang bundle. Ngayon bubusugan natin ng tubig dahil ginagahol eh. May masyadong nababasa kasi nagko-control kami, minsan kumukulimlim eh, baka madoble. Pero yan actually yan, medyo tuyo na yan oh. Yan, nagpabili na rin ako ng pataba para dito kay Laki. Yan, kailangan ng patubigan sabay pataba. Yan po natin ilalagay yan. Ayan, nagbutas na sila kahapon. Yan, maliliit na butas na yan. Mabilis matuyo eh. Ganda pa naman ng salida oh. Ito wala tong balbas, may ikot-ikot lang siyang ganun, hindi kagaya na ampalaya. Kaya kailangan i-guide mo siya para umakyat. Ganda na no. Sa ngayon bumaba yung presyo ng sitaw, nangalahati, halos kalahati ang binaba niya. Kung minsan kasi, ito hindi lang minsan, madalas naming maranasan pagka magtatanim. Oh, Tag-Araw, maraming magtatanim yan. Maraming supply, pabagsak ang presyo. Kung minsan nakakatiyempo ka rin sa Tag-Araw. Gaya nung nakaraan, yung Tag-Araw medyo maganda yung presyo ng gulay, ng ampalaya. So kung minsan yung iniisip ng mga farmer nagkakatugma-tugma, kaya nagkakasabay-sabay. O hindi ako magtatanim ng Tag-Araw kasi maraming magtatanim, konti lang yung magtatanim, yun ang tatama. Kaya kailangan
sige lang, kailangan may tanim ka lagi. Gaya ng sinasabi ko lagi, hindi po tayo malulugi sa gulay kung mapapabunga natin ng maayos, ng maganda. Kasi kahit mababa siya, kung marami kang napipitas, makakabawi din. Ito kasi yung huling ampalaya namin dito, nadali ng manunusok. Tapos yung talong ko doon, nadali ng 2 weeks na ulan. So yun po yung mga kalaban natin, yung mga hindi natin kontrolado, hindi natin maiiwasan. Pero once na nakalusot tayo, kagaya nung ampalaya namin na yan, kung yan hindi na dali yung kalahati, sigurado bagsak ang presyo ng ampalaya, kasi maraming ampalaya yung time na yun. May natira kalahati, maraming nasalanta. Tusot tayo, hindi man tayo tumama ng bunga, tama naman sa presyo. Kaya po ng mga nag-comment, ang presyo ng ampalaya sa palengke o sa Maynila umaabot ng 180 hanggang 200 pesos per kilo. Nakapagbubod na si Dake. Mabilis lang naman to, siguro 2 oras okay na to. Kalahati lang naman Aaminin ko sa inyo guys, kung minsan nagkakaroon ako ng takot, nagkakaroon ako ng doubts, pero tinutuloy ko. Yun po kasi yung nagiging hadlang minsan sa mga gusto nating gawin. Yan, kagaya niyan, yung sitaw, dating mataas ang presyo, bumagsak na yung presyo, kalahati na, pero mataas pa rin ang presyo, maganda pa rin ang presyo. Kung iisipin mo, parang panghihinaan ka ng loob kasi pabagsak ang presyo. Pero subok po namin yan sa paggugulay. Mas malaki yung chance mong tumama ng presyo pag may tanim ka kaysa dun sa wala. Paano ka nga naman tatama kung wala kang tanim, di ba? So tuloy-tuloy lang. Yan, kagaya nitong ampalaya namin, nadali ng sunod-sunod na ulan. Walang tigil na ulan, hindi sunod-sunod. Pinanghinaan ako ng loob, pero may pag-asa pa. Ayan, aalagaan natin yan. Ito ang resulta. Hindi man, although nangalahati sila, pero tumama tayo ng magandang presyo. Nako, ito kailangan nating i-release to, kasi yan, iinit yan sa sikat ng araw. Ayan o, mainit-init na. Lalagayin niya yung ugat ng ampalaya natin. Ayan o, kailangan nating buksan ng konti. Ang init na kasi matatrap na lang dyan yan Kaya kailangan pagdating sa ganitong business o pagpa-farming, tutok ka rin. Kasi pagka ng kagaya nyan, hindi nila mapapansin, maghapon yan dyan, yung tubig na yan, hindi naman bababayan. Darating yung punto na halos di mo na mahawakan. Parang yung pangkape, sobrang init, di mo mahawakan sa sobrang init yung tubig. Ano mangyayari sa ugat ng ampalaya? Malalaga po yan, diba? Kailangan nakatutok ka talaga. Kagaya ng pagtitimpla ng
gamot pang spray, kagaya ng sasaboy ng pataba, pag-apply ng pataba. Kailangan makabantay ka rin, kasi hindi natin maiiwasan, meron at mayroong pagkakamali, hindi natin mape-perfect yan. Ika nga nun sa kanta namin, yung ginawa ni paring Reggie, hindi kami perfecto. Salmon. Kami ang Gym Squad, pamilya sa diwa, sa hirap o ginhawa, kami magkasama. Hindi kami perpekto, pero totoo ang samahan. Gym Squad sa puso, habang buhay man. Tagal pa ng konti. Bago yung motor ni Utol ah. Bago tol ah. Bagong utang ah. Ayos ah. Okay. Ito pala yung Honda Click 160. Woo! Ginaya mo yung GB box ko ah. Nako naputi ka. Pinagpaluwas ko lang ng gulay si Utol. Luluwas na sila ng Caloocan. Medyo yung ulan, bitin. Kaya tinuloy natin yung patubig. Patapos na si Dake. Yung dun sa amin siguro hindi mayayari ngayon. Yan, para sa mga kababayan nating OFW especially, mga nasa abroad, meron kasi mga nag-inquire sa akin, Sir Jim, paano ang proseso, paano magsimula. Kasi ako dati akong OFW. Siyempre pag uwi mo sa Pilipinas, meron kang konting ipon, gusto mo ng maliit na business, mahirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. So ito maisasuggest ko. Para sa akin, mas mainam pag-aralan nyo po muna yung gusto nyong itanim. Hindi po pwede yung madali lang yan, kaya kong itanim yan. Kaya naman po kahit sino, kaya lang pagdating dun sa maintenance, lalo na pag malakihan na, malaki na yung puhunan mo, tapos tinamaan ng sakit na wag naman sana, tinamaan ng fungus, uod, o sa pagtitimpla ng gamot, sa pagtitimpla ng pataba, dun po nagkakatalo. Kasi kahit sino kayang magtanim ng gulay, lalo na pagka sa backyard. Pero pagdating sa malakihan na, medyo, siyempre biruin mo, mamumunan ka ng malaki. Kailangan talaga dun medyo meron kang kaalaman. Pero napakagandang business nito para sa mga kababayan nating yan, kagaya ko. 12 years ako sa abroad. Pag uwi ko dito, wala akong trabaho. Ito yung naisipan ko. So kaya naman bumuhay ng pamilya, basta matutunan mo lang yung proseso. Meron pa tayong nabibigyan ng trabaho, mga kasama natin, di ba? So hindi lang ako.
kahit walang sariling lupa, walang problema. Magrenta ka ng kalahating hektarya o subukan mo muna sa 1,000 square meter o 2,000 square meter, kalahating hektarya. Pag okay na, pag kabisado mo na, tsaka ka mag-expand. Subukan mo yung 1 hektarya. Pag kumita ka, subukan mo yung 2 hektarya. Ganun lang po yun. Pagka kumbaga nagpa-practice ka pa lang doon sa maliit na pwesto, matamaan ka man, hindi masyadong masakit kasi maliit lang yung puhunan. Ngayon, pagkabisado mo na, tsaka ka mag-expand. Marami pong business na nagsisimula sa maliit. Kailangan lang din dyan ng dedikasyon. Bumira na may ulan, no? Maing maliliit, oh. So ito po yung tamang schedule namin ng pag-i-spray ng insecticide pagkatapos ng pitas. So bukas naman ulit, guys. Kita-kita tayo. At salamat ulit. Yung video natin nakaka 1,000 likes, 1,000 plus. Maraming salamat. Kita-kita tayo bukas. Sa